Oo, nakakapagpadala ka pa rin ng pera kasi meron silang mga kasabot. For example, guys, ganito yung nangyari na. May mga cases, hi, sunshine. There are cases na ganito. Yung biktima nila is nagta-turn out to be accomplice bang tawag doon, Miss Lime? Accomplice. Kasi nagiging part na rin sila of scamming. Oo, may mga nangyayaring cases na gano'n na kinakasabwat na rin sila. Like, for example, paano nangyayari yon? Ang isang biktima, di pagagawaan ng isang scammer ng Gcash account. Then, yung Gcash account na yon, yung kung ano may information na natatanggap ng nitong na-create ng Gcash, ipapasa niya doon sa doon sa scammer. So nakakapagpasa sila ng pera doon sa scammer even if the SIM card is nandito sa Pinas. Oo. Even nasa Pinas ka, magda-download sila sa ibang bansa ng Gcash din, di ba? Pero yung information, nandito sa Pinas, ipapasa lang nila doon. Then, ang nangyari, nakakapag-transfer sila ng mga, nakakapag-transfer sila ng pera. That's what's happening. Ganon. Kaya, kumbaga, yung iba talagang, at the start pa nga lang, minsan, nagtatanong na kung may Gcash account ka, mga ganon. Aside from yung, source of income mo, ganun, tinatanong. They are asking about GCash, if you can create GCash account, ganun. Kaya it's gonna be, okay, Sunshine, thank you so much for dropping, ganun. Dali lang, guys. So, yun nga, ayun pang malala doon. Aside from na nagiging biktima, sa pagiging biktima, nagiging kasabwat ka na sa kasalanan mo. Dumadating yung point na nagiging kasabwat na nung scammer, yung binibiktima niya. Guys, ganun yung nangyayari. Really, parang, this is really somehow serious. Kumbaga, aside from naging biktima ka na, nabutas na yung bulsa mo, naging emotional damage ka na, naging kaparte ka pa ng kasalanan nitong taong nang bibiktima sa'yo. Guys, it's a reality, no? It's the real life na circumstance talaga. Okay. Nangyari po yan. And sabi ko nga sa inyo, may gina akong 2 taon na nagbablog dyan. Marami na akong mga nakausap na biktima. No, ganon, merong mga, yun syempre yung nagsabi sa akin na parang pinagawan siya ng Gcash, nakapagpadala, hindi niya in-elaborate dahil alam niya talaga what's going on. Na somehow naging parte siya ng ganong kasalanan. And which is true. Naging parte siya ng ganong kasalanan. Pero hindi na nagkaroon ng, nakahiwalay naman, nakahiwalay siya sa ganong sitwasyon. Pero somehow, naging part siya ng ganong proseso. Kaya yun yung gusto kong iparating sa inyo na yan yung nangyari sa love scam. No? Yung mga biktima, eventually, nagiging parte na rin sila nung kasalanan ng mga scammer. Ganon. Kaya nga, again, magbibigay ako ng, gusto kong bigyan ng emphasis, ito, yung mga silent viewers dyan, yung makaka-encounter sa akin sa FYP dyan, o hindi man kayo pumasok, makikita nyo itong picture na to. Kapag may nag-add sa inyo, may nag-message sa inyo, itong taong ito, hindi basta-basta na nakala or hindi niya pa na sa live stream or nakikita man niya nga sa live stream, o akyat ka ulit. Nakakasalamuha. Oo, nakita man yan sa live stream, still, hindi pa rin kumbaga, hindi pa rin niya ka nakausap, something ganon. So, it's too impossible for you to be connected to this person kung hindi ka naman niya kilala talaga. It's really impossible, guys. Yun yung sigurado ko doon. Yun sinisigurado ko sa inyo. Kaya nga, pinaninindigan ko itong ginagawa ko, guys, kasi it's for the sake of those people na, kumbaga mag-isip man ng masama yung iba, wala na akong pakialam doon. I'm focusing on those people who need my information and who need my vlog. Kasi at the beginning of my vlog pa rin naman noon, may mga kasi if you don't like my vlog, then you can skip it. It means that is not for you. You don't need the information. There are people who are thanking, giving thanks to me, parang ganun. It's because they encounter my vlog and they stop talking to the scammer.
Parang ganon. So, for those who are encountering na kailangan talaga tong information na to, yun, para dun sa kanila yung vlog ko, no? And I will continue to do what I started. Hindi, kumbaga, it's getting better na kasi na tatapos ko na siya in a live stream na outside dun sa dati ko. Parang gano'n. Kasi noon, same faces, same ano, parang there's no growth. But right now, there's really a huge change na nangyari. And there is um, bigger network na naaabot ng aking vlog. Hindi lang yung mga victims of those Nare-reach out. pictures, no. Hindi lang yung mga biktima ng picture na to. Even yung mga non-victims ng mga picture na to, nakakaunawa. Nakakaroon ng kaunawaan. Ano ba yung love scam? Oo. So, ganon. Kaya, yun ay hindi intended. Parang, hindi sinasadya. Parang nangyari na lang ng kusa, no? Kaya nga sabi ko, tumagal ng 2 taon ang vlog ko. It means, it's not, kumbaga hindi sa akin yun. Merong, I don't know, may blessings, kumbaga, baka yun talaga yung calling. Blessing in disguise. Oo, It's a ganun. blessing in Kasi disguise. hindi, kumbaga sumusunod sa, kumbaga, umaayon sa pagkakataon, yung mga nangyayari, kumbaga, pumapabor sa akin, kumbaga, yung sa vlog ko, yung mga nangyayari. Expected ko na, pwede ko pala siyang immerse sa pagiging grow host, yung vlog ko. Kasi I was parang, ang plano ko na lang, magawa lang ng mga video-video ba tungkol sa love scam, pero not to include this topic sa live stream. Kasi hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Kasi nga, grow host ako, di ba? So, it just crossed in my mind na ito yung gawin ko nga sa live, sa Valentine's Day. Kasi Valentine's Day naman. And then, yun na, nagtuloy-tuloy na baga yung ginagawa ko. And then, parang naisip ko na, I need to be consistent kasi merong mga na-interesado There are people who can relate na nanonood sa vlog ko o nanonood sa live stream ko. So, tuloy ko na siya. That's every Friday lang naman. That's every day. And I think nagiging productive naman yung Friday ko. Friday live stream ko. It's because I am giving out information which is parang general information ito na parang kailangan talagang ma-aware ang mga tao, lahat ng mga tao, no? Para at least maging guards sa kanila yan at maging parang maging cautious sila sa mga nakakausap nila online. Especially nandito tayo sa online world. Diba? Ganon. I welcome Janet. Yun. Ganon. Kaya the point is, yun, mag-ingat kayo sa mga nakakausap. If you encounter this person, the picture of this person, he's not talking to anybody na hindi niya talaga kakilala, no? At wala siyang certain connections ba, no? It's too impossible for this person to add you, no, first. Hindi kayo i-add niya na una. At hindi kayo kakausapin niya ng basta-basta. Kahit ngayon kilala niya eh. Kahit yung matagal na Even nasa na matagal na niya kakilala, hindi niya ka nakausap yun. hindi niya pina-follow agad. Oo, hindi talaga, guys. Sa tao lang. Kahit nakikita niya yan sa live. Hindi siya basta-basta nagpa-follow. No. Hindi siya basta-basta nag-add. Kaya guys, gusto kong bigyan ng emphasis, no? Paulit-ulit. Kasi kailangan natin sabihin ito paulit-ulit. Kaya nga, every Friday, paulit-ulit kung sinasabi, ano ba ang love scam? Ano ba yung nangyayari? Kailangan talaga paulit-ulit siya. As much as possible. Kasi that's the only time na maiintindihan ng mga tao yung issue. And then, there are people na hindi pa nakaka-encounter ng video ko noon. Maaaring sa pag-upload ko ng video na ito, iba naman yung taong mga naka-encounter mo. So, we really have to do it again and again. Kasi ito yung issue na talagang masasabi ko na kailangan malaman talaga na, kumbaga isa sa mga issues, marami tayong mga issues na dapat malaman ng mga tao, pero ito isa sa mga issues na kailangan maging aware yung mga tao. Kasi, imaginein mo ang pagiging biktima ng isang love scam, yung talagang nabiktima ng talagang matindi, no? Hindi yan katulad ng mga ninakawan lang, no? Hinold up lang ng isang beses. May trauma kayo. Pag hinold up kayo, tinutukan kayo ng barel, tinutukan kayo ng
kutsilyo, no?